Magandang araw po sa lahat ng tagapagpanood ng aking mga video. Ngayon po ay bago ko magpapatuloy sa mga prutas ng banal na espiritu ng ating banal na Ama, Diyos sa langit, ay nais ko munang tumugon sa magandang katanungan na aking natatanggap. Ito ay patungkol sa isang tanong na nagtatanong po siya tungkol sa banal na Ama, Diyos sa langit, tungkol sa anak at tungkol sa banal na espiritu ng Diyos. Bakit pa kailangang may banal na Ama at iba na naman yung anak at yung banal na espiritu? Kung saan pwede naman na iisang Diyos sa langit. So, napakagandang katanungan na nais kong ipabatid sa lahat bilang Kristiyano, na ang pagiging Kristiyano natin ay may isa po tayong Diyos, na kung saan siya po ay may lalang sa lahat ng bagay. So, masasabi natin na ang Diyos ay hindi dalawa, hindi more than two, kundi siya ay nag-iisa lamang. Ngayon po ay nais ko munang basahin ang John chapter 17 verse 1 to 3, kung saan ang salita ng Diyos na nagsasabing ang anak na si Jesucristo ay nanalangin po siya at ito po ang panalangin niya. So sa John chapter 17, Jesus spoke these words, lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son also may glorify you, as you have given him authority over all flesh, that he should give eternal life to as many as you have given him. In verse 3, and this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Ngayon mga kapatid, alam po ng lahat ng Kristiyano, grupo ng Kristiyano, lahat ng sekta na may banal na Ama, Anak at banal na Espiritu, na kung saan ay sa panalangin po ni Jesucristo, dito po natin maunawaan na nanalangin po ang anak ng Diyos sa nag-iisang Ama niya sa langit na nagpadala sa kanya. So sabi niya, this is eternal life, that they may know you, the only true God, and that Jesus Christ you have sent. So, in the first place, who is Jesus Christ? Before we know the true God, kailangan po natin maunawaan ang layunin ni Jesucristo sa salita ng Diyos. Si Jesucristo po ay anak ng Diyos, salita ng Diyos, at siya rin ay ginagabayan ng banal na Espiritu ng Diyos, nananahan sa kanyang banal na Espiritu. So, maunawaan natin sa mga turo po ni Jesucristo, ano sabi niya? Gawin niyo ang mga ginagawa ko. Sabi pa niya, tawag kayo ng tawag sa akin ng Panginoon, ngunit hindi niyo naman sinusunod ang mga sinasabi ko. So, anong ibig niya sabihin? Kapag ikaw ay naunawaan mo na ang tungkol kay Jesucristo, naunawaan mo na paano po natin isabuhay ang salita ng Diyos. Hindi ba siya ang katotohanan, siya ang daan, siya ang buhay. So, Jesus is the way, siya ang daan patungo sa Ama, at Jesus Christ is the truth, na siya ang ating paniniwalaan, siya ang ating pakikinggan, at
Jesus is the life. It is the life that we have. Jesus must be in us. Jesus Christ must be manifested in us. Ibig sabihin, matatanaw ng lahat ng tao ang buhay mo ay naging yapak mo na si Hesus Kristo, na kung saan ipapadala ka rin. Jesus Christ you have sent. Ibig sabihin, when you live in Christ-likeness, ipapadala ka rin ng banal na Ama, Diyos sa langit, at ang banal na Espiritu niya ang siyang magpupuno sa iyo ng mga prutas at mga biyaya sa banal na Espiritu, na kung saan kaya mo nang magtuturo, kaya mo nang lahat ng mga biyaya na anong ninanais mong matanggap upang magamit ka ng Diyos, upang magkapaglingkod ka sa Diyos, na kung saan kinailangan po ng banal na Ama na ma-spread, na may bahagi po ang katotohanan tungkol sa Kanya, sapagkat nais niya na makakakilos sa Kanyang banal na Espiritu sa mga taong malayo sa Kanya. Hallelujah! So, that's all for today sa mga kasagutan ko sa katanungan niya. Uulitin ko, may isa tayong Diyos na kung saan kapag natanggap mo na ano ang pagiging anak ng Diyos, na kung saan kailangan po na maisabuhay mo si Jesucristo upang magabayan ka ng banal na Espiritu ng ating banal na Ama, Diyos sa langit. Kaya naman, kinailangan po natin maunawaan po, upang nang sa ganon, maunawaan mo na may nag-iisang Diyos na gagabay.